beloved Boss Mike Cervera. Po ni Senator De La Rosa na fake yun, he's propagating a lie. The message doesn't matter. If the source is fake, how can you rely on the message? Hindi po ba? Kung polluted yung source, edi polluted yung message. So, pure propaganda. It only emphasizes the bias. Correct, mga kababayan ko. Kung alam- Tama ito ha. So eto na mga kababayan, ito yung matinding kapaliwanagan. Dito nga po sa pagpapakalat ng fake news ni Bato at ni Baste. Ano po? Malamang na malamang po mga kababayan, yung video na ngayon ay sila rin ang may gawa. Di po ba? Ngayon, etong katwiran sa pagpapakalat na yan dahil talagang nag-viral ang katangahan ni Kalbong Bato. Dahil po mga kababayan ko, dito sa pinakalat nilang AI-generated video. Opo. So ngayon, si Bato nasasaktan. Todo yung paliwanag. Kapanya nga niya mga kababayan para sa mga dilawan lang ba ang holy? Pagdating saan? Pagdating sa akin dahil Duterte supporter ako, bawal. Unang-una sa lahat, mga kababayan ko, hindi po yung holy, yung pinag-uusapan, kung hindi yung constitution. Di tanggalin nyo na yung constitution at ipalit nyo na yung holy mo. Sabi nga ni Sangkay, di ba? Ipalit nyo na lang yung holy nyo. Dyan sa constitution. Para para mapnut kayo. Para lubusan na yung magawa ninyo yung gusto nyo. Di po ba? Isa ho yun, mga kababayan sa mga pinaggagawang katangahan ni Bato. Ito na. Kung alam po ni Senator De La Rosa na fake yun, he's propagating a lie. Correct. Nagpo-propaganda ho ng kasinungalingan. Kanetong spokesperson o tagapagsalita, mga kababayan, ng prosecution. Ngayon, eto na ho si Attorney Bukoy, ang bago na kinuhang tagapagsalita po ng prosecution na magbibigay ng mga ebidensya sa gagawing impeachment trial niya. Eto na po yon, nagsasalita. Tuloy. The message doesn't matter. Nga. If the source is fake, how can you rely on the message? Correct. Kapag peke na yung yung source, kapag peke na yung ginagawa ninyo, paano pa natin paniniwalaan yan? Kaya, mahihinang nilalang na lang yung mga pumapatol dyan. Di ba? Tuloy. Hindi po ba? Kung polluted yung source, edi polluted yung message. Ganun talaga. Kung may kalbo yung source, may kalbo rin yung nagpakalat. Ganun lang yan, mga kababayan Tuloy. So, pure propaganda. It only emphasizes the bias. Kita nyo? Tama naman. Oo. Pure propaganda at ini-emphasize lang po yung pagkabias nila. Yun lang yan, mga kababayan. Kaya, etong si Bato, ewan ko bakit nanalo. Bakit kasi binoto nyo? Yun naman ang tanong So, wala na tayong magagawa dyan. Nandyan na yan maging aral na lang sa inyo. Di ba, Alicia Duran? Di ba, Paul? Maging aral na lang sa inyo. Hindi yung mga kababayan Ang ginagawa parang proud na proud pa sila na binoto nila si Bato. Ibang klase yung katangahan talaga ng mga DDS, Biruin mo, proud na proud pa sila na binoto si Bato. Grabe! Matindi. So, eto na nga mga kababayan, ang pagtatanggol naman ni Sara Duterte patungkol dyan. Pasaw! Si Senador Bato de la Rosa kasunod ng mga punang hindi totoong tao kundi AI ang nasa bidyong isinare niya kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ipinagtanggol din siya ng bise habang ang palasyo iginit na hindi dapat galing sa mga opisyal ang fake news.
Nakatutok si Rafi Tima. So eto na nga mga kababayan, sino pa ba magkakampihan? Sabi ko nga sa inyo, yung tanga kakampihan yung kapwa tanga. Yung bobo kakampihan ng kapwa bobo. Siyempre si Bato kakampihan ni Bobo. Meron pa ba kayong aasahan sa dalawa na yan? 'Di ba? Oh, wala na. Tuloy. Ito na. Umani ng samot-saring reaksyon nang i-repost ni Senador Bato de la Rosa sa kanyang personal na Facebook page ang AI-generated video na ito na nagpapakita ng dalawang estudyanteng tutol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi ng senador sa pag-share niya ng video, buti pa raw ang mga bata nakakaintindi sa mga pangyayari. Kita nyo, ang post niya, buti pa daw ang mga bata nakakaintindi sa pangyayari. Bobo ka talaga, Bato. Dapat sinabi mo, buti pa AI naiintindihan kayo. Yun! Hindi yung litanya mo na buti pa mga bata. Walang kumakampi sa inyong mga bata. Karamihan ng kabataan galit sa mga Duterte. Kampo ng mga Duterte. Yan ang katotohanan. Di po ba? Oh, sabi ni Bato buti pa mga bata nakakaintindi sa mga pangyayari. Mga kababayan, paano? Paano kabataan? Paano mo nasisiguradong kabataan yung nagsasalita kung AI yan? Bobo ka talaga, Bato ipaliwanag mo muna kung bata talaga yung nagsasalita. Kapag AI, hindi mo masisigurado kung sanggol, kung minor de edad na tulad ng ni-rape ni Kibuloy, kung ito'y matanda, kung middle age, ganon. Siguraduhin mo na bata yung nagsasalita, bobo kasi Oo. Di ba mga kababayan ko? Yan yun mga kababayan. Hindi ho siguradong mga bata yan. Ngayon, dahil sinabi mong bata, di patunayan mong bata yung AI na yan. Kung hindi ka ba naman tangang 10 beses kalahati, di po ba mga kababayan? Hindi nila sigurado yan. Tayo rin, hindi natin sigurado kung bata talaga yung nagsasalita Dahil nga AI yan tuloy. Sabay banat na dapat makinig ang mga yelo o dilawan at mga komunista. Makita nyo, dinamay pa niya sa katangahan niya yung pong mga dilawan at komunista daw. Wala kaming pakialam dyan. Pero sana dinamay mo na loyalista. Nang sa ganon, lalo kang mabugbog. Tatanga-tanga. Tuloy. Obviously politically motivated. They want justice, but their justice is selective. Noong nakaraang linggo, si Senador de la Rosa ang Nakikita nyo ba yung mukha ng kalbo na yan? Mga kababayan, bobo. Bobo yan. Tuloy. nagsusulong ng pagpapadismiss sa impeachment complaint sa Senate Impeachment Court laban sa Vice Presidente. Ayon sa isang eksperto, bagamat maganda ang pagkakagawa sa AI video, halatang deepfake ito. Kunyari, yung mga tricycle, hindi siya Philippine tricycle Philippine yung mga tuk-tuk sa Thailand Yung audio track, dire-diretso. Pero yung video, putol-putol. Pansin mo? Parang isang tao lang yung nagsasalita. Kung iso-zoom din sa logo ng uniforme ng estudyante, gibberish o wala itong ibig sabihin. Tila wala ring maintindihan sa mga nakasulat sa mga karatula sa paligid. Correct. Pero dahil pagaling pa ng pagaling ang AI sa huli, sa mensahe pa rin daw mabubuko kung deepfake ang isang video o hindi. Correct. Mabilis ring itinaman ng mga netizen na AI-generated ang video at hindi ito totoo. Pero sa isang hiwalay na post, sinabi ni De La Rosa na wala siyang pakialam kung AI ito. Kita nyo kung gaano kabobo, wala daw siyang pakialam kung AI yan. Hindi ba niya alam na yung opinion na yan, dahil yung opinion ng gumawa ng AI na yan, ay sila rin, kaya syempre, wala na siyang pakialam. Tuloy. Mahalagaan niya ang mismong mensahe. At kahit flag na bilang false information ng Bakit kasi hindi na lang kayo nagsabi? 'Di ba? Dinadamay. Kasi ang problema mga kababayan ito. Dinadamay po nila yung mga kabataan. Kasi wala na hong mga kabataan ang may gusto sa kanila. Tandaan nyo mga kababayan, ang mga bata ngayon matatalino na. Tingnan nyo yung boto na nangyari ng halalan nakaraan. 'Di ba? Iba-iba na resulta. Makikita nyo karamihan ng bumoto kay Aquino at kay Kiko, mga kabataan, mga kababayan. Ngayon, kinukuha na naman yung simpatya. Niloloko nila taong bayan para sabihin nila na marami pa ring mga kabataan
ang naniniwala sa kanila. Kahit na palasak na etong mga DDS, lalong-lalo na itong kalbo na tanga. Tuloy. Kanyang nirepost, patuloy itong ipinagtanggol ng senador sa comment section ng kanyang post. Ganon talaga eh. Ang hirap tanggapin na tanga ka. Di po ba? Ang hirap tanggapin na tanga ka. Oh. Tuloy. Maaaring delikado umano ang ganitong reaksyon ng senador ayon sa isang AI expert. Correct. Delikado talaga yan mga kababayan. Kung pwede na lang pala yan, lahat gawin na lang nating AI. Di po ba? Ano nangyayari sa kanila mga kababayan? Eto, nadidesperado sila sa pamamagitan ng mga tao ng kabataan, wala nang kumakampit, walang umaayon, kaya gumagawa na sila ng kabataan na kunyari kumakampit, umaayon sa kanilang mga naratibo, propaganda. Di ba? Maria Montemayor, sa Sabado po. Oo, abangan nyo kami sa The Big Five. Na busy lang ho yung mga ilan nating kasama. Di ba? Na busy lang ho eh. Tuloy. The proper thing to do would be to own up. Pero ang dating parang nag-double down pa eh. It doesn't matter kung AI yan or hindi. The importante is the message. So talagang dinouble down pa niya na ito talaga yung message. Sabihin mo na kuya, pinagpilitan niya. Oo, di ba? Jax Demolay, pinagpipilitan yung katangahan ni Bato. Ganun talaga. Pag tanga, tanga talaga. Di ba? Si Bato, nuknukan ng tanga. Idol din ng mga nuknukan ng mga mangmang. Yun. Ganun yun, mga kababayan ko eh. Tuloy. Message na gusto niya. So I feel that can be dangerous if people are not critical about the message. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang senador pero ayon sa kanyang staff, ayaw muna niyang magbigay ng panayam. Siyempre, hindi pa yan magpabibigay ng kanyang panayam kasi nag-iisip pa. Nag-iisip pa siya mga kababayan kung ano idadahilan niya. Oo, kailangan maisip niya yung perpekto na dahilan kung bakit niya shinerian at nagbigay pa ng caption, ginamit ang kabataan. Our beloved Boss Mike Cervera.